It is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. Hindi nyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita eh. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Diyan pa lang, kitang-kita na natin yung kaob-uban nitong Senate President na si Tito Sotto. Yan ang pag-usapan natin sa video na ito. Pero syempre, bago natin gawin yan, bago natin simulan yan, para ipakita kung gaano kaob-ob itong Senate President ngayon. Mamaya, kayo na humusga sapagkat meron pa tayong ipapanood na talagang ipapakita natin kung gaano siya ka-ob-ob. Pero bago tayo magsimula, shout out po muna sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga viewers, mga suki natin dyan, mga nanonood na silent viewers. At syempre, sa mga, alam nyo na, yung mga bashers natin, may mga bashers tayo nanonood lang sila, ayaw nila mag-comment. Yung iba, nagko-comment naman, maraming salamat. Ngayon po, mag-comment po kayo dyan. Kahit anong comment niyo dyan, mapa-negative man yan, mapa-positive man yan, tatanggapin natin yan sapagkat vlogger tayo rito. Dapat ang vlogger, hindi balat sibuyas. Dapat balat kamatis. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin dito. Ipapakita natin dito sa video na ito. Tatlong video mapapanood natin. Ipapakita natin dito kung paano maging ob-ob itong Senate President. Unang-una, si Senator Marcoleta, of course. Pangalawa, papakita ni Senator Cayetano yung kanyang abilidad. Ito, mga abogado ito versus kay School Bukol. Pero syempre, bago natin simulan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na magbibigay sa inyo ng ngayon kaaliwan ito, entertainment at kung ano-ano pa na mga nangyayaring nagaganap at magaganap pa dito sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po ngayon, usong-uso po, viral ito sinasabi natin ditong telenovela dyan sa Senado sapagkat papalit-palit ng mga presidente, papalit-palit ng mga chairmanship, papalit-palit ng etc. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito at syempre pa, magbibigay tayo rito ng pampagood vibes para sa ating lahat. Kaya mag-relax lang kayo dyan, manood kayo, mag-enjoy kayo, at syempre, may karapatan kayo na mag-comment, ilabas ang inyong mga saloobin, lahat ng mga galit ninyo, ilabas ninyo dyan sa comment section. Pasabugin ninyo yung comment section natin dyan. Okay lang yan. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, unahin natin itong si Senator Rodante Marcoleta sapagkat ito yung bida natin. Kung paano niya itinaob, kung paano niya sinuplak, kung paano niya binaba, kung paano niya lahat na ng mga salita na pwede natin gamitin. Kung paano niya ipinahiya itong si Senator Tito Sotto na Senate President. Kuno, panoorin na lang natin at mamaya magbibigay tayo ng reaksyon. Ito na ang video. Ready na kayo si Senator? Senator? Ready na raw siya. I-play na natin. Ito na po. Senator, pasok po. Papalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang labing pitong congressmen ang binanggit niya. Hindi nyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita eh. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n.
Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yon ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Napansin ninyo, sa pagsasalita ni Senator Rodante Marcoleta, talagang makikita ninyo, mararamdaman ninyo na galing sa kanyang puso. Nakikita nyo parang mangiyak-ngiyak ito habang nagsasalita. Kasi po, ang pagkatao po ni Senator Rodante Marcoleta, kagaya ng sinasabi niya, hindi po siya palaway. Ito po yung tao na pag magdebate kayo, magdidebate kayo hanggang kailan mo gusto. Pero walang away. Ito yung mga tao na isa sa mga katangian bilang isang abogado. Hindi kagaya ni School Bocol, di ba? Napansin niyo? Sabi niya, hindi naman ito non-time show na sasabihin mo gimmick lang. Mamaya, magbibigay pa tayo ng malupitang reaksyon. Ito naman, panoorin natin kung paano nilampaso naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Panoorin natin ang video para mamaya magkaroon tayo ng idea at doon tayo babanat. Ito na po, Senator Peter. Ayan na. There are rules to follow. So we violated our rules. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. It is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba? Primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. Sa video na panood natin, halatang halata na hindi ko alam kung ano sasabihin ko rito para kay Tito Soto. Inulit ni Senator Alan yung kanilang rules dyan sa Senate. Kitang-kita naman na talagang hindi umiimik itong si Senate President Soto. Kasi nga nasuplak. Kaya nga sabi niya, hinahamon niya kahit magtanong ka sa mga abogado na nandito, ganun at ganun ang sasabihin nila. Ito yung klase na pag nagdebate kasi yung isang abogado at saka yung hindi abogado, wag na kasi kayong mga has. Ito pa isa, para maiba naman, panunuorin natin yung bata na sikat ngayon. Yung lagi nagbabiral, yung ginagamit natin sa video natin dito. Ito yun, tignan natin kung ano yung sinasabi tungkol naman sa mga rally ito. O, panoorin natin. Boy, nakalimutan ko pangalan nito eh. Pasok na, boy! May mga rally na pinupunduhan itong si Mr. Speaker 1. Yung mga rally kasi dito, kailangan natin mag-ingat sa ating mga rally. Kasi mayroong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista ng mga bayadan, ni House Speaker Martin Romualdez, nag-isaw-saw sa mga rally natin, manggugulo siya sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala sila ng mga taong bayadan, ng mga loyalista, sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan,
kagaguhan at kalukuhan at pananapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayong mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan, kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. Sana panood natin video, yung bata, di ba? Kaya mag-iingat kayong magrarally, lalo na ngayon, di darating na September 21. Diyan sa Luneta, ingatan ninyo, yung kagaya na sinasabi niya, mayroong mga tauhan, may nagpupondo itong si Tambaloslos para manggulo sa gagawing rally. Kaya mag-iingat po kayo dyan, lalo na kayong mga sumasama dyan sa rally. Magmatsyag kayo, magbantay kayo. Pero ito pa yung isang nakakaloko. Papakita natin dito kung gaano ano ba to? Ano ba sasabihin ko dito? Gaano katapang? Tapang na lang, sige, sabihin natin matapang. Itong si Prinsipe Abante Atras. Akala mo sa kanya yung Kongreso. Panuorin natin saglit lang ito kung gusto niyo ma-high blood. Eto na. Atras, Abante. Pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair. Masyado nang matagal ang sinasabi niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order! Mr. Chair, if I may, Tagal very na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya eh. Mr. Chair, if I may. Nakita ninyo kung gaano ka suplado itong si Atras Abante? Hindi lang napagbigyan ng kanyang point of order, galit na. Di ba? Parang siga talaga. Ito yung nangunguna noon, kung maalala ninyo, yung Tuadcom, dyan sa Congress. Ito yung natalo ito. Hindi ko alam kung bakit nakaupo ito. Di ba may balibalita nga eh. Ano ito? Bataan ito ni George Garcia. Kaya nakaupo sa pwesto. Bali-balita lang naman yan. Ganyan siya. Akala mo kung sinong Prinsipe Atras Abante. Ngayon, magbibigay tayo ng reaksyon. Unahin natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung mapapansin ninyo si Senator Rodante Marcoleta, habang nagsasalita, seryoso ito. Mangiyak-ngiyak kung titignan mo sa itsura kasi naka-close up eh. Makikita mo yung kanyang mukha, yung reaction, facial reaction, facial expressions. Makikita natin talagang mangyak-ngyak habang nagsasalita kasi nga, hindi ito pala away. Hindi kagaya ng ibang mga senador dyan na palaban. Sa susunod na mga video natin, ipapakita natin kung sino yung mga palaban na senador dyan. Iba ito, ibang katangian ni Senator Rodante Marcoleta sapagkat kakaiba naman itong tao na ito. Mahinahon, pero may laman yung mga sinasabi. Diba? Kaya ikaw, Soto, school bukol boy, dapat doon ka na lang sa Bulaga, 1,000, isang tuwa, buong bansa, Bulaga, dyan ka magaling. Knock, who's there? Soto ho. Sutuhin mo mukha mo. Yan ang sinasabi natin dito. Pangalawa, kung paano siya sinuplak, paano siya kinorek ni Alan Peter Cayetano. Abogado rin po ito. Nagbasa siya ng kanilang rules dyan sa Senate. Pero binasahan din siya ng rules nila dyan sa Senate. So, rules against rules. Kaya ang sabi ni Senator, diba? Napansin ninyo yung pagkasalang niya? So, we're not obeying the rules here. Diba? Sabi niya. Kaya pinaliwanag niya kung ano yung rules na yun. Kaya ito, dito natin masusukat yung talino ng isang tao. Lalong-lalo na itong si Tito Sen. Matagal na kasi ito pabalik-balik dyan sa Senado. Pero nagtataka pa rin ako bakit hanggang ngayon nananalo ito. At hindi ko alam bakit sa dinami-dami ng mga senador dyan, siya yung piniling maging Senate President. Jesus Cordero, pwede siguro kasi nga mayroon siyang issue. Okay lang yun. Nandyan naman sila, Alan Peter Cayetano, na hindi na involved. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid. Kung mayroon tayong ghost project, mayroon diyan ghost senator. Nagtataka rin ako dito kay Senator Lito Lapid. Masyadong malakas ang karisma sa tao nito. Paano rin nanalo ito? Sa totoo lang, di ba? Kasiguro ni Senator Lapid, di bali nang hindi ako sikat, basta wala akong problema. Wala akong stress. Total, pare-pareho lang naman kami ng sweldo. Magsalita kayo dyan, uupo lang ako rito, pagdating ng swelduhan, parehas lang tayo. Malamang, yun ang katuwiran niya. Pero akin lang, opinion ko lang yun ha. Huwag niyong gagayahin. Mag-opinion din kayo, mag-reaction din kayo ng sarili ninyo. I-comment din nyo dyan sa baba. At ang pangatlo, yung batang matapang. Hangang-hanga ako sa batang ito hanggang ngayon buhay pa. Bakit ko nasabi yan? Ang dami niya sinasagasaan at malalaking tao. Of course, pag nakarating sa kanila ito, pwedeng uutusan siya kung sino yung utusan nila para ipatahimikin itong bata na ito. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ito. Diba? Maliksi, malakas magsalita at talagang walang takot ito. Ito yung sinasabi ni Jose Rizal noon, ni Dr. Jose Rizal noon, na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama naman. At merong katapat ito doon sa Kongreso. Sino yon? Ito, makikita nyo dyan. Yan, makikita ninyo dyan sa screen natin. Sino ba yan? Si Kiko
Hindi si Kiko Matching ha, si Kiko Barsaga. Isa rin yan, 26 years old, congressman. Pero matapang itong bata na ito. Magaling na bata ito. Yan ang nasasabi natin dito. Sana nga magbabago yung mga namumuno dyan ng mga buhaya, mga crocodile. At yung pang-apat, yung pinakita natin kanina na masyadong bilib sa sarili. Nagalit, tinaasan siya ng boses yung mga kasama. Point of order, hindi, kanina pa yung nagsasalita, hindi na matutuwa yung mga sinasabi. O, judgmental pa ito. Kasi pag hindi mo sinabi totoo, iko-contempt ka niya. Mahilig yung Mr. Contempt ito eh. Iko-contempt kita. Pero yung proyekto nito sa kanyang distrito, hindi ko alam. Mukhang may issue rin ito. Si Atras Abante. With that mga kapatid, mga kababayan at mga kabaw, sana po nag-enjoy kayo rito sa inihain ko sa inyo. At sa susunod na mga video ko, abangan nyo pa. At syempre, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob-ob. Mag-comment kayo dyan sa baba.